So I'm the mechanic in the game, Filipino by heart, and I'm third day na ngayon, nandito na tayo sa shop. Pero second balik ko pa dito since nung dinala ko yung makina. So check natin ngayon anong status. Our team, good boy, Filipino pride, revving up the engine, we're ready for the ride. From the streets of Nikos to the NGO Thailand, we race with honor, we never stop. Kung may oras pa guys, pagawang ko to ng CNC cover. Feel the light, good boys on the throttle, no fear in our chase. Filipino racers, we're taking first place. Dito na tayo kay K2. Dala natin yung bago nating makina. Pinapakalas ni Kikeng sa akin yung mga gilid para mapasok na sa jig. So, tinatanggal ko na ngayon yung clutch basket and then after that, papatong na dito sa jig. Tapos gagawin na yung chassis. Ito, kinikling wrap namin kasi nakabukas yung left and right side. Nakasalang yan dito sa jig, usually mga 3 days. May mga alikabok and all. So, protection lang sa makina as much as we can. Ito, kalas na lahat ng mga gear. Dito kasi pa i-bolt yung jig. Ito na yung mga pre-cut nila. Para dito. Dito yan. Tapos dito, from dito, ito na yun, base bar pa ko dito. Ito dyan. Ito, sa monoshock. Tapos ang monoshock mount. Tapos ito, cross brace dito sa gitna. Yan na siya, ready na. So, kakabit na yan. Tingin ko tomorrow magsisimula na. Kaso, honestly, it's less than 1 month. It's less than 1 month to race day sa Buriram. Nandito pa tayo na stage. So honestly, hindi ako sure kung anong mangyari dito. Sure matatapos to, matatayo. Ang question is kung kaya ba gawin maitono na tumino at lumakas in what just over 2 weeks. It's an almost impossible feat, pero wala tayong choice. Wala tayong power dito sa Thailand. So kung delay tayo or pinupush back tayo sa queuing ng paggawa ng chassis, wala tayong magawa. Hanggang pakiusap lang tayo. Ngayon lang yung schedule na nakuha natin. So ganun na talaga. Actually, dalawa na itong makina natin na ready. Kaso sabi niya sa akin, isa lang yung magagawa na sure. Pero pagkatapos daw nito, dadalhin daw yung isa. Pero yun, sure ako, hindi na yun kaya for December race. Yun pa sana yung pinakamalakas kong makina for now. Kaso hindi na talaga kaya. Kung sabihin nyo, boss, kung yun yung pinakamalakas mo for now, bakit hindi yun yung pinauna mo? Okay, that's a good point. Pero may rason din ako. Hindi ko pinagawa yung isang makina
Kasi hindi regular shape yung makina, hindi regular size. So, etong Jeep ni Pikek, dito kasi yan siya nagsisimula. Ganyan. So, kung yung makina mo dito, mas malapad kaysa normal, hindi nagagamit to. Wala siyang jig para doon. Kailangan pagawan. So, it will take twice as long or even longer to do that frame compared to this one, which is regular 3 to 4 days. So, sabi ko, kung ganun, kung unahin ko yun, baka matagalan yun, pati ito hindi na matapos. So, unahin na lang muna to para sure na may isang matapos, and then fingers crossed na lang yung isa na kaya pa matapos within this time frame, but definitely not fast enough to race in Buriram Superfest for this year. So, actually kaya nag-post ako last time sa social media na daming problema, daming drama sa grupo. Ito yung this is one of the examples na the challenge that we're facing. Pero wala tayong choice. It is what it is. Swerte pa rin tayo na kahit na-atras tayo, nadidelay, sobrang delayed in fact, nagagawan pa rin tayo ng chassis. So, basically that's it. There's nothing more I can do but wait. And then hopefully matapos nila to sa day na they promised me. But as of this day now, we have less than 3 weeks to go for race day. Alright, till next time, balik tayo dito. Hopefully next balik, makikita na natin yung mag-shape up na yung chassis. Alright. Alright, so ngayon papunta tayo sa shop ni K2. Hopefully third day na niya ngayon sa CRF natin na drag bike. Hopefully natapos niya today. Ang usapan namin last time is kailangan niya 3 days to finish. Third day ngayon. I'm hoping by 9 PM tonight the latest, tapos na yung chassis. So to make sure, puntahan na lang natin doon para kung may kailangan man gawin or whatever, doon tayo. And then after that, dalhin natin, diretso na tayo sa shop, straight assemble na kasi wala na tayong oras para sa NGO Buriram Superfest. So yeah, fingers crossed ginawa niya. So see you there. Third day na ngayon, nandito na tayo sa shop. Pero second balik ko pa dito since nung dinala ko yung makina. So check natin ngayon ang status. So eto, looks promising. Patapos naman na talaga, 90-95%. Pinapakuha ko lang kay Nonoy yung ignition coil, tapos fuel tech ECU para malagyan ng bracket kung saan man siya ilalagay. And then full weld na lang yung konti na lang, halos lahat naka full weld na. So at least okay siya. Ito na yung mga parts na susukatan natin para magawa ng mga brackets, and then after that, tapos na yung chassis, pwede na natin dalhin para ma-assemble na rin natin today mismo. So eto, kabit na yung throttle body niya. So check yung mga clearance dito sa rider and all. So okay na to, wala na tayong magawa dito.
Ito na lang ignition coil. Gagawa ng ignition coil bracket dito. Tapos fuel tech dito din lalagay bracket. So yan yung i-weld. Tapos full weld to lahat, then okay na. Carbon fiber. So, kakarating lang ng train ng CLF. Ito, tapos na lahat. Ayan. Okay na siya. So, mag-a-assemble na kami ngayon. Nice. Nice. Okay. Ayan. Dala nito eh. Okay. Okay. Dala nito yung ano. Thank you. So, assemble na tayo. Yan na lahat. Alright. Alright, so dito na yung makina. And then, bubuuhin na natin. Tape kasi ito guys, kasi pag ginagawa ng chassis, kailangan nakabukas yung makina, left and right. Cause I just can't stay here stagnant under pressure. Let me guide you. There ain't no way. Feel like taking over. Cause there ain't no way. Kung may oras pa guys, pagawan ko to ng CNC cover. Pero unahin na muna natin yung mga importante. Mamaya na yung mga pogi points. Ayan. Alright. Ready to install. Holder ng ECU para less vibration. Ayan. Dito yan ay kakabit. Nakaganan. Alright! So, ito na siya lahat guys. Nagawa na ni Chang M yung mga butas dito. And then, na-ready na rin namin ni Nono ito. Kakabit na lang. Tapos after neto, pasok natin yung makina. Alright. Yan na siya ngayon. Kulang-kulang pa kami sa mga axle bolts pero
pagawa na lang ng custom sizes, no? So swing arm, magpe-press in pa kami ng bearing tsaka bushing. Ayan, press in na yung bearings. Alright, so pasok na yung mga bearings, bushing na. Okay. So, and guys, nakakabit na yung swing arm. May spacer na kami dito. Ina-align kasi namin yung sprocket dito doon sa engine sprocket sa harap. Yan. So okay naman na siya. Gawa na ni Emilio dito ng ano, yan, nakagitna na. Ang parts na ito guys, nasa box kasi lahat ng motor ko naka-box yan na per bike para walang mga parts na mawawala.